Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Sa kasaysayan ng Pilipinas, maraming mga krimeng lumampas sa pagiging balita at naging bahagi na ng pambansang diskurso. Isa na rito ang kaso ng mga nawawalang sabungero sa Luzon na nagsimula noong 2021 at tuluyang umalingaw sa buong bansa sa mga sumunod na taon. Isang krimen na hindi lamang bumalot sa misteryo kundi sumubok sa katatagan ng sistema ng hustisya sa Pilipinas. Sa gitna ng pandemya, umusbong ang e-sabong o online sabong bilang isang tanyag na libangan at kabuhayan ng maraming Pilipino. Sa pamamagitan ng teknolohiya, ang sabong ay hindi na lamang ginaganap sa sabungan kundi na isasagawa at natatayaan online. Dahil dito, naging mas madali para sa libo-libong tao na sumali, pumusta at maging bahagi ng sistemang ito. Subalit sa likod ng popularidad nito ay nagsimulang pumutok ang balita ng mga nawawalang sabungero, mga lalaking iniulat na hindi na muling nakabalik matapos lumahok o magsilbing tauhan sa mga sabungan. Mula Abril 2021 hanggang Enero 2022, hindi bababa sa 34 na individual, lahat ay sangkot sa e-sabong bilang mga tauhan, agent o mananaya ang iniulat na nawawala sa iba't ibang bahagi ng Luzon. Ang mga kaso ay hindi basta simpleng pagkawala. Sa maraming pagkakataon, may mga CCTV footage na nagpapakita ng sapilitang pagdukot, pagsakay sa mga di kilalang van at pag-alis ng hindi na muling nakita. Isa sa mga pinakatampok na kaso ay ang kay Ricardo Dondon Lasco, isang tinaguriang master agent ng e-sabong na dinukot umano sa harap ng kanyang pamilya sa San Pablo, Laguna ng mga taong nagpakilalang mga pulis. Sa isa pang insidente sa Manila Arena, nakita sa CCTV ang mga sabungero na pinapapasok at isinakay sa mga sakyang hindi na nila kailanman nilabasan. Sa kabila ng pagkakaroon ng mga ebidensya gaya ng CCTV at saksi, patuloy pa rin walang malinaw na resolusyon ang mga kasong ito. Ang mga pamilya ng mga biktima ay nagdurusa, naghihintay ng katarungan at umaasang masusumpungan pa ang kanilang mahal sa buhay, buhay man o hindi. Nang pumutok ang issue, agad itong naging pambansang kontrobersiya. Ang Senado ay nagsagawa ng mga pagdinig at ang Department of Justice ay nag-utos ng investigasyon. Mismong si Pangulong Duterte noon ay nagsabing e-sabong brings in billions, but at what cost? Sa investigasyon, lumutang ang mga pangalan ng ilang pulis, tauhan ng sabungan at security personnel bilang mga posibleng sangkot sa mga pagdukot. Noong 2022, sinampahan ng kasong kidnapping ang ilang mga suspect kabilang ang mga dating tauhan ng Manila Arena at mga security guards. Subalit lumipas sa mga buwan at taon, marami sa kanila ang nananatiling hindi nahuhuli habang ang iba ay nakalaya sa bisa ng piyansa. Noong 2024, sa gitna ng kawalan ng konkretong progreso, nagsalita si DOJ Secretary Jesus Crispin Remulla na maaaring ituring ng patay ang mga nawawalang sabungero dahil sa lumalalim na ebidensya at kawalan ng palatandaan ng buhay. Isa pang yugto ng kaso ang bumungad noong 2025 nang may lumutang na testigo na naglahad ng nakakakilabot na detalye na ang mga sabungero ay maaaring pinatay at inilibing sa ilalim ng Taal Lake. Ayon sa kanya, hindi lang 34 ang bilang ng mga biktima kundi maaaring umabot ng 100 katao. Bagamat ito ay kailangang ipaimbestigahan, ito ay nagdulot ng matinding pangamba lalo na sa mga pamilya na sa loob ng ilang taon ay umaasa pa rin. Ngayong Hunyo 20, 2025, inihayag na susuring mabuti ang Taal Lake, isang aktibong bulkan upang humanap ng 34 katao na nawawala mula Abril 2021 hanggang Enero 2022. Ayon sa isang testigo na gumagamit ng alias na Totoy, maaaring nakahukay at nailibing doon ang higit sa 100 katawan, kabilang ng iba pang mga biktima ng krimen gaya ng lords. Ayon sa kanya, ang mga biktima ay pinatay umano gamit ang wire bago itinapon sa lawa. Iniulat niyang nais niyang makipagtulungan sa mga pamilya at mga otoridad para ilantad ang katotohanan.
Inihayag ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na magpapadala na ng mga divers sa Taal Lake habang naghahanap ng karagdagang testigo. Ang Philippine Navy nakahanda ding tumulong kapag inatasan ng gobyerno. Mula nang ipagbawal ang isabong dahil sa iskandalong ito, patuloy ang paghahanap ng hustisya. Ayon kay alias Totoy, itinali sa sakong may buhangin bago itapon sa Taal Lake ang mga nawawalang sabungero. Si Totoy isa sa mga akusado subalit ngayon ay nais na niyang tumistigo. Bukod dito, naglabas din siya ng video sa pagkakagapos ng nawawalang sabong master agent bago umano ito patay. Sa videong hawak ni alias Totoy na nagpakilalang direktang bahagi sa kaso ng mga nawawalang sabungero, kita ang isang lalaki na tila nakagapo sa isang anyay sasakyan habang tinatanong ng mga iba pang lalaki. Hindi maaninag ang mukha ng lalaki dahil sa nakabalot ito ng face mask, pero ayon kay alias Totoy, ito ay si Ricardo Jonjon Lasco, kabilang siya sa mga sabungero na 4 na taon nang nawawala. Siya ang 44 anyos na master agent na dinukot ng hindi bababa sa 10 armadong lalaki sa kanilang bahay mismo sa Laguna noong Agosto 2021. Bilang master agent, binigyan si Lasco ng prangkisa para makapagpalabas ng online sabong. Sa kanya tataya ang mga sabungero at ang kita ay porsyentuhan. May bahagi ang nagbigay sa kanya ng prangkisa, syempre pati siya. Ayon kay alias Totoy, kasama ang videong ito sa mga ibibigay niya sa mga otoridad sa kanyang paglutang anumang araw mula noong 1 linggo. Una nang sinabi ni alias Totoy na alinsunod sa umano'y amo niya na hindi niya tinukoy. Binayaran niya ang isang grupo para patayin si Lasco matapos itong pagbintangan na pinirata ang isang online sabong broadcast. Ang video na ito ni Lasco ay pinadalaan niya ng mga taong binayaran niya bilang pruweba na nakuha na nila ito. Ayon pa kay alias Totoy, pagkadukot umano kay Lasco at nang makuna na ito ng cellphone video bilang pruweba, agad din itong itinumba. Hindi lamang umano 2 milyong piso ang kanilang ibinayad sa grupong pumatay kay Lasco. Nagdagdag umano ng 2 milyong piso ang grupong kinontrata para tapusin ang trabaho. Tulad ng iba pang mga nawawalang sabungero, tinali din daw sa sakong may buhangin ng mga labi ni Lasco para hindi lumutang bago pinulubog sa isang palaisdaan sa Taal Lake. Kinumpirma naman ng kapatid mismo ni Lasco na si Lasco nga talaga ang nakagapos sa video. Kilala na at nakausap na mismo ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla ang lumantad na testigo kaugnay ng kaso ng mga nawawalang sabungero. Sa kaniyang salaysay, sa mismong Taal Lake umano ibinao ng mga biktima at para sa kanya, imposibleng may buhay pa sa kanila. Ayon kay Remulla, nakausap na niya ang testigo bago pa ang halalan noong Mayo 12 at may binanggit itong mahigit 10 katao na umano'y sangkot sa krimen. Makikipag-ugnayan umano ang DOJ sa mga kaukulang ahensya para sa posibilidad ng paggamit ng technical divers sa Taal Lake upang maghanap ng human remains. Posible namang maging state witness ang testigo kahit pa isa siya sa mga akusado. Ayon sa testigo, lumantad siya dahil sa banta sa kaligtasan ng kanyang pamilya. Sabi naman ng DOJ, ang mga inilantad ni alias Totoy maaari pa ring ituring na kapanipaniwala lalo't hanggang ngayon ay wala pa ring matibay na lead o anumang bakas kung nasaan ang mga nawawalang sabungero. 4 na taon na rin silang hindi natatagpuan. Ang kaso ng mga nawawalang sabungero ay hindi lamang isang kriminal na issue. Ito ay larawan ng mas malalim na problema sa bansa, ang korupsyon, kahinaan ng hustisya at ang hindi matatawarang pagdurusa ng mga pamilya. Sa ilang pagkakataon, isinusulong ng gobyerno ang kita mula sa isabong ngunit hindi nito nabigyang proteksyon ang mga taong nasasangkot sa industriya. Ito rin ay isang kwento ng kawalang katarungan sa may hirap at ordinaryong tao na madalas ay napag-iiwanan ng batas habang ang mga may koneksyon ay nananatiling ligtas at malaya. Ang kwento ng nawawalang mga sabungero ay isa sa mga pinakamalalalim na krimen sa kasaysayan ng modernong Pilipinas. Hindi lamang dahil sa dami ng biktima kundi sa lawak ng implikasyon nito. Hanggang sa ngayon, nananatiling bukas ang mga tanong: sino ang tunay na may sala? Nasaan ang mga biktima? At kailan makakamta ng hustisya? Habang dumarami ang testimonya at dahan-dahang lumalabas ang katotohanan, nananatili ang tungkulin ng gobyerno, media at sambayanang Pilipino na patuloy na hanapin ang hustisya. Hindi sapat na sabihin nating tapos na ito sapagkat hanggang walang hustisya, hindi pa ito natatapos.